Isang mapagpatawad na tao. Ang pagpatawad ay unang hakbang sa pagiging mas malapit kay Diyos. Si Rosie ay isang bata na gustong gumawa ng masamang bagay. Hindi siya nakikinig sa kanyang mga magulang at hindi rin siya masunurin. Lagi na lang siyang nag-aaway sa mga kaklase niya sa paaralan. Ayaw rin niya mag-aral para sa eskwelahan. Maraming tao ay ayaw sa kanya at wala siyang kaibigan sa eskwelahan. Isang araw, si Rosie ay pumunta sa librerya ng paaralan niya. Pumunta siya rito pagkatapos na ng eskwelahan. Gusto niyang magnakaw ng mga libro roon para makabenta siya ng mga libro. Ang gusto ni Rosie ay pera kasi ang pamilya niya ay mahirap. Binibigay lang siya ng 30 pesos para sa eskwelahan. Gusto niyang kumita para makabili siya ng isang cellphone na nagustuhan niya. Sinabi niya sa sarili na madali lang magnakaw ng mga libro kasi wala namang pulis doon sa librerya. Nagnanakaw siya ng mga libro ng isa-isa pero may isang guro na nakikita sa kanya. Sinigawan siya ng guro at si Rosie ay nagsigaw rin sa kanya. Pinadala si Rosie sa opisina ng prinsipyo kasama ng mga libro na ninakaw niya. Nabuntong hininga ang prinsipyo. Alam mo ba na masama ang ginawa mo? Opo, Pagbibigyan kita ngayon, basta hindi mo lang gagawin ulit, okay ba? okay. Noong lumabas si Rosie, nakita na niya na ang prinsipyo ang unang tao na nagpatawad sa kanyang mga ginawa. Noong naunawanan niya ito, sumama ang kanyang pakiramdam at binalik niya ang mga libro ng kanyang kinuha. Sa mga susunod na araw, si Rosie ay nag-iba na. Nagiging mas mabuting bata na siya. Sino ang Diyos? Sa isang bayan malapit sa Zambales, may isang bata na hindi naniniwala sa Diyos. Kahit anong turo sa kanya, sa eskwelahan man o sa bahay ng kanyang mga magulang, kamag-anak o kaibigan, wala pa rin siyang pinapaniwalaan sa kanilang mga sinasabi. Siya ay si Gino. Isang araw, ang kanyang klase ay dumalaw sa isang simbahan. Doon gaganapin ang kanilang First Holy Communion. Ayaw ni Gino pumunta sa loob ng simbahan dahil hindi pa siya handa at naiisip niya na mas masayang maglaro kaysa magsimba. Sa pagpasok ni Gino, kakaiba ang kanyang naramdaman. Biglang nawala ang kanyang kaba at inis sa simbahan. Nagulat si Gino na tahimik kaya medyo natakot siya. Ano ang nangyayari sa akin? Ano bang meron sa lugar na ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Isip ng isip si Gino na hindi na niya namalayan na nagsimula na ang misa. Nakinig si Gino sa sinasabi ng pare. Pumila ang lahat ng mga estudyante sa gitna ng simbahan para makakain ng bread of life. Hindi ni Gino alam kung ano ito, kaya tinanong niya ang estudyante na nasa harap niya. Jim, ano gagawin natin? Tatanggap tayo ng bread of life. Hindi mo ba alam yun? Jim, hindi eh. Siya na yung susunod sa linya. The body of Christ, sabi ng pare. Isinagot niya ang Amen. Ngumiti ang pare at inilagay sa kanyang dila ang tinapay. Natuwa si Gino sa kanyang ginawa at tumingin siya sa estatwa ng Diyos. Naging inspirasyon sa kanya ang misa at ang bread of life. Naging malapit siya sa Diyos at lagi siyang nagsisimba. Nagbasa na rin siya ng Biblia. Lumaki siyang nagdarasal, nagro-rosaryo, at tumutulong sa kapwa. Si Gino ay isang pari na ngayon.